Tila magtutulong-tulong ang Kongreso at DPWH para tibagin ang kredibilidad ni Batangas Representative Leandro Leviste. Umepal na naman si Terry Ridon na tila nagbigay pa ng suwestyon at sabi sa Department of Public Works and Highway na pwede umano silang maghain ng ethics complaint laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Mukhang gagawin rin nila ang ginawa nila kay Kiko Barsaga tulad ng ito na gagawin nila kay Congressman Leandro Leviste. Ayon sa naging panayam ng ABS-CBN News Channel ANC kay Ridon noong Martes, Disyembre 30, sinabi niyang mas maganda raw na maghain ang DPWH sa mga files ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Better for the DPWH personnel to basically file complaint, anya sabi ni Ridon. Dagdag pa niya, kasi if they really feel aggrieved at the manner by which the files have been obtained, pwedeng yung DPWH leadership can undertake it, anya sabi ni Ridon. At sabi ni Ridon, pwede rin daw maghain ng ethics complaint lalo na ang DPWH personnel na may personal na may alam sa nangyari. Pagpapatuloy pa ni Ridon, dapat daw talaga na gawin iyon ng DPWH bilang pag-alala na rin sa yumaong si Cabral. Po ang inyo pong kaibigan na si Representative Ridon ay meron namang pong parang babalaba or pahagi na posibleng ma-ethics po kayo dahil po dito sa sinasabi daw na nanggipit kayo doon sa DPWH. Ano pong komento niya rito po, Congressman? Ayan na naman ang ginawa nila kay di ba, kay Kiko Barsaga. Dadaan nila sa ethics yan hanggang sa masuspindi. Pag nasuspindi yan, yun nga, sasabihin niya nga di ba? Na yung pagkakataon na maisawalat, palaban din talaga si Congressman Leviste. Sir, mag-share ako sa iyo ng sekreto. Gusto ko diba? i-ethics nila ako para may oportunidad ako na ilabas lahat ng mga alam ko tungkol sa mga gawain sa Kongreso. Kasi alam niyo sir, nung Lunes, gusto ko sana mag-privilege speech. Pinatayan ng mikropono, tapos nag-adjourn ng session in less than 1 minute. Kaya mabuti po i-ethics nila ako para pwede akong magpahayag ng pahayag na lang sa Kongreso. Yung sinasabi ko po kay Congressman Ridon, ang kanyang party list, Bicol Saro, ay may 150M insertion sa 2025. Dalawang road project, 75 million pesos each. Meron din po. Di ba? Yan yung panakot ni Ridon na ethics hanggang sa masuspensyon. Ginagaya nila kay Kiko Barsaga. Ngayon, palaban din si Leviste, di ba? Kumbaga, hindi nila mabubuwag yung takot. Hindi nila natakot si Leviste na may ethics. Kaya dito, supalpal si Ridon sa sinasabi ni Leviste. Ayun, mga kababayan at mga kapadspres, bukod sa ito mababanggit ko lang na bukod sa sinasalanta tayo ng kalamidad na kalikasan ay hindi naman natin masisisi ang tila ay may gawa ng ito ay ang nasa taas. Pero so ngayon, pasalamat ako dahil sa Panginoon at wala tayong tragedya, bagay wala tayong kalamidad na dumating. Pero itong isang klase na sumasalanta sa buhay natin at ang gumagawa ng pagsira ng kalikasan ay ang tao, di ba? Pero meron pang iba na sumasalanta sa buhay natin. Ito yung walang iba yung bunganga ng mga buhaya ng Kongreso. Bakit kamo? Kasi sila ang kumakagat sa pera at lumalamon sa buwis ng sambayan ng Pilipino na masasabi na rin natin sumasalanta sa atin. Dahil pera nga natin, di ba? Pinagpawisan natin, halos magkasakit na tayo sa trabaho.
Magkasakit na tayo sa oras-oras ng trabaho para lang kumita. Pero matatanggap natin ang payslip natin, hindi na po buo. Dahil nga, nabawasan na at nilagay na sa tax at mapunta na sa mga gobyerno, di ba? Lahat ng pondo, ahensya sana na makakatulong sa atin para maiwasan o maibsan, sana na kung kahit konti, no? Ang bawat trahedya ay heto, napupunta talaga sa bulsa ng mga buhayang congressman. Sa totoo lang, pilit nilang sinasara na parang siper ng pantalon ang bibig ni Congressman Leviste. Kaya dito napapasok yung kay Leviste na may sasawalat na sisiwalat niya kung ano ba ang mga allocable, kung magkano, malalaman natin, di ba? Na pinagbabawalan nila diyan sa Kongreso na maisuwalat at pagtakpan ang nalalaman na napapaloob sa Cabral Files. Malinaw na ito ang irregularidad na tinatanong ng ibang reporter o walang accountability o kaya walang transparent na hindi natin alam na ito pala yung nangyayari sa mga pera ng bayan na nangyayari sa Kongreso. Maalala natin sila yung naghihiring kung mabibigyan ng pondo yung mga bawat ahensya, di ba? Pala sila, allocable, bilyon ng usapan, di ba? Bago po natin mapanood ang video, ay welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Todd's Press TV. Ito po, no? Panoorin po natin ang buong video. Admar Villando po kasama si MJ Mondihar. Sir, sa ating po mga kababayang patuloy po nakatutok sa lahat po ng ating public service program on a holiday at maraming salamat po sa pamunuan ng SMNI News sa pagkakataon po ngayong gabing ito. Arangkada na tayo sa talakayan dahil makakasama Aha. natin muli dito sa ating programa ang kinatawan po ng 1st District ng Batangas, si Congressman Leandro Legarda Leviste. Congressman, magandang gabi, may gabi Admar Villando kasama si MJ Mondihar dito po muli sa SMNI. Happy New Year, sir. Okay, magandang gabi Happy New Year po po. sa inyong lahat and glad to be on your show before the New Year because ang aking New Year's resolution ay to make less enemies pero hindi pa yan effective ngayong gabi. Kaya Uy. sasagutin ko lahat ng inyong mga tanong. Opo, at syempre nahuhuna po Pwede dyan nga. kasi Handang-handa na po si Congressman Leviste sa bawat tanong ng taga SMNI na to. Grabe. malat po yung video, yung CCTV video, pati po yung larawan na may paper cut, na sugatan daw po. Ano po ba yung katotohanan po dito sa side po ninyo, Congressman? Kayo po ba ay pinilit na kunin yung mga dokumento, bagamat hindi malinaw dun sa CCTV na nagkaroon ng komosyon, pilitan dahil wala naman CCTV sa loob, pero sa labas naman medyo maayos naman ang inyong usapan with Undersecretary Cabral. Thank you for acknowledging that the CCTV actually proves that okay naman kami ni Undersecretary Cabral dahil naglalakad kami at hawak ko yung papel at dinidiscuss nga po namin. And I vehemently deny any allegation that I illegally obtained documents from the DPWH because these were given to me with the approval of Secretary Vince Dizon. And it took him a number of days to even reply to my initial Facebook post. I've also been saying since November in public that I have had these. And I've also been discussing with him since September the public release of these files. And ang katotohanan po kasi maraming mga kumakausap sa akin at sa kanya na huwag ilabas ang mga files na ito dahil marami pong mga taong nakapangalan sa listahang ito. At sila naman po, Yan po ang dahilan kung bakit sinisiraan siya. Na kesyo pinilit niyang kunin ang files kay na mayapang Yusek Cabral. Yan yung binabato nila na pilit na kinuha raw sa pilitan, di ba? Kaya hindi nila mabuwag-buwag na kumbaga hindi nila maharang-harang o may mapayag si Leviste na wag nang isilawalat. Kaya ang ginagawa nila, yun, sisiraan nila na kesyo talagang sapilitin niya raw na kinuha kay Yusek Cabral. nakikita ng publiko na ang importanteng topic ay hindi ang mga files ko, kung hindi ang laman ng mga files na ito na may Yun ang importante kasi nasa loob ng files. kopya din ang DPWH na ibinigay nila sa ombudsman. Kaya ang tanong na lang, bakit nila hindi inilalabas ang mga files na ito? Opo, yung incident Kasi yun yung accountability. Ayaw nilang palabas kasi wala nga silang transparent. Wala silang accountability. Kaya yan yung irregularidad.
na sinasabi ni Levisti. Hintay na yun, sir. Kailan po yun na naganap? September 4. Oo, tapos ngayon lang sila nagsabi na merong ganun na parang sapilitan na pagkuha. Oo. Tama po. Opo. Mga Sir, loko. yung pagpunta nyo po doon, nagpaalam po ba kayo muna? Nagsabi ba or nag-usap ba kayo ni Secretary Vince na pupunta ko dyan sa opisina, hihingin ko yung kopya or kausap nyo po si Undersecretary Cabral o diretso na kayo pumunta po doon? Nag-set po ako ng meeting through Director Alex Bote sa opisina ni Yusek Cabral. And actually, nung June Ayan, kitang-kita sa 11, CCTV. nandun din po ako to meet Yusek Cabral and binigay niya sa akin yung kanyang high-level budget. Oo. Paano ba naman maniniwala sa kanila? Kitang-kita sa CCTV diyan, sa camera na 'yan, na masayang nag-uusap yung dalawa. 'Di ba? Tapos sasabihin nila sa pilitan, hindi dapat makakapasok diyan sa building na 'yan. Sila Viste, kung ayaw ipabigay ni Yusek Cabral, dapat hindi na siya nakapasok diyan sa loob. Siyempre may mga gwardiya diyan eh. 'Di ba? Talagang nililin lang tayo ng mga taong ito na sumisira kay Leviste. 'Di ba? Allocation formula na ang tawag po niya ay ang kanyang baseline budget managed o BBM formula kung paano na-compute niya yung 401 billion pesos allocable budget per congressional district. Nagsulat din po ako sa kanya a month later asking for the detailed breakdown ng mga budget allocations na ito. At nung na-appoint si Sec Vince September 1, naisip ko na baka kung noon hindi ito ibinibigay ni Secretary Bonoan, mas may chance ngayon. Kaya naisip ko na pumunta that day. And ako po ay nagpapasalamat na nung nandun ako, tinawagan ni Yusek Cabral si Sec Vince kung maaring ibigay sa akin. Tapos nag-call back din po si Sec Vince. At ang sinabi po ni Sec Vince, okay na ibigay sa akin in the spirit of transparency. Sabi ko nga po kay Sec Vince, maganda kung isa publiko natin ito. At sabi niya, oo, isa sa publiko nga niya. Kaya ako nga din, hindi ito ginawa sa sarili ko dahil ang expectation ko, mas maganda, DPWH ang gumawa. And I believe nung September, mas idealistic pa siguro si Sec Vince, pero siguro marami ng kasing mga napagkasunduan siya in terms of what he can and cannot do to remain in his position. Kasi siya naman po ay nandyan lang at the pleasure of his appointing authority. Kaya Pero alam nyo, mahirap talaga kalagayan ni Secretary Vince Sibot sa Vince Dizon. Mahirap talaga yung kalagayan niya. Yung magtanggol na may mastermind sa corruption. Di ba? Pagtakpan yung mga mastermind sa corruption. Ang hirap nun ha. wag natin pong sisihin si Sec Vince personally. At Pero sa amin, pwede siya sisihin. Alam niyo kung bakit. Yun na nga yung nasabi ko eh. Ang hirap ng kalagayan niya eh. Napipipi siya sa naguntugang bato na isang katotohanan at isang kasinungalingan na parehas niyang sinasakyan. Nagkukunwarian na na para sa katotohanan, pero sa totoo lang pilit niya rin pinagtatakpan ng amo niya na mastermind. mahirap po ang kanyang posisyon. Kaya minsan baka hindi siya pwedeng magsalita ng totoo. Opo, meron pong ilan na nagpahayag ng pagkabahala doon po sa sinasabing pinilit daw po ninyo na kunin yung files. Kung ganun po yung mga naging senaryo, meron ba kayong natanggap din na text mula kay Dizon na parang pinapaalalahanan ka bakit ganun yung nangyari? Ganun din si Undersecretary Cabral. Kailan yung last communication po ninyo with Secretary Dizon na bago po yung interviews niya na sinisita nga kayo dahil di umano isapilitan yung kinuha ang file? Actually, I think abroad si Sec Vince ngayon and hindi siya masyadong accessible sa media and we are trying to contact him pero baka wala din siyang magandang sagot kasi nga only every few days siya nakakasagot sa mga katanungan ng media. I think best is kung kaming dalawa humarap lang sa media at ipaliwanag daw namin kung bakit hindi ng DPWH isinasa publiko ito. Pero ang sagot ko ay actually maraming kumuusap sa akin at sa kanya at pwede naming pangalanan lahat ng mga nasa listahan na nakiusap na huwag ilabas ang listahan. Kung hindi po niya aminin yan, lalo kong sasabihin na hindi siya nagsasalita ng totoo. Opo. Mula nung September po, nung pumunta po kayo doon and prior doon, meron kayong usapan na with Secretary Vince. Hanggang sa kasalukuyan, meron po ba kayong pag-uusap in between doon po? Bago po siya nag-abroad? Marami po. After September 4 kasi ang budget hearing sa Kongreso. Tapos, meeting din kami sa labas at sa telepono din. At
ako po ay naniniwala talaga na gusto ni Sec Vince ng reforma sa DPWH. Pero tulad po ng yung pagbaba ng presyo, yun po yung isinusulong ko. Tapos isinulong din niya. Pero nung inayawan ng iba, binalik yung presyo, 'di ba? Kaya ang sitwasyon ko ni Sec Vince ay napakahirap, pero kaya ko din po yan na bibigyan bilang konteksto. Kaya din minsan hindi siya pwedeng magsabi ng totoo. Opo, muli nating linawin, Congressman, kasi ang baka ang intindi ng ating mga kababayan o ilan na pag nandoon yung pangalan mo sa listahan, masamang tao ka na. Once and for all po, pakipaliwanag po, once na nandoon yung listahan, ano bang palatandaan na mayroong something mali doon or hindi mali? Pero yung sinasabi mong na hindi porkit nasa listahan ka ay makasalanan mo na. Hindi rin. Hindi porkit nandoon ka at tama naman yung budget na binigay mo sa project at na lahat yun napunta sa project, pwedeng hindi mo kasalanan. Pero kung yung pondo na binigay sa iyo na nakalista ka diyan ay hindi mo ginamit at sa bulsa mo lang napunta, yun yung kasalanan doon. Pwedeng kaya nga 'di ba na-imbestiga, hindi lahat ng ghost project na-imbestigahan kasi naputol nga 'di ba? Malakihang pondo para sa ghost project. Yun. Pero kung talagang napunta talaga sa kaban ng bahay, sa bulsa ng buhaya. Pero sa palagay ko, lahat 'yan napunta sa bulsa eh. Kaya hindi natin masasabi na merong talagang mga project yung mga yan, bilyon-bilyon na ginagamit nila para sa eleksyon. Pondo nila yan eh, para sa eleksyon. Na maging proponent ka, considering parang yan na yung nagiging kalakaran na magdala ng proyekto ang mga kongresista sa kanilang mga distrito kasi hahanapan din sila ng nakasanayan din ng kanilang mga constituents na pag ikaw si Oo. congressman, dapat meron kang proyekto dito sa amin. Kasi ang mahalaga talaga dyan, resibo dapat eh. Dapat baguhin na yung sistema na yan na certificate lang. Dapat sa liquidation with certification lang. Dapat liquidation with receipt. Talagang totoong resibo na makikita ng COA. Ang masama I think is the fact na itinatago. Kasi kung isinasa publiko ng isang Yun sa pa yun, mambabatas ang no? mga proyekto na Tinatago eh. pinasok niya sa kanyang distrito, yan ay patunay na hindi siya kumita sa proyekto. Pero the fact na ang daming ayaw na lumabas ang kanilang mga pangalan ay I think a reason to believe, corroborated by the fact na ang sinasabi ni former Undersecretary Bernardo ay almost 100% ng mga bids sa DPWH ay luto, na may mga commission nga in many cases para sa mga proponents ng mga insertions. At ang mga presyo nga talaga ng mga proyekto ng DPWH ay mataas, ang kalidad ay madalas substandard, kaya ang sinasabi ko ay halos lahat siguro ng mga DPWH projects ay may kickback. Kaya may mabuting dahilan siguro para ayaw ng marami na lumabas ang listahan. Opo, and doon po sa nangyari at naipalabas na videos doon sa CCTV at mismo yung taga-side ng DPWH ang naglabas po. Ito ba ay nagpapatunay na legit na ang inyo pong hawak na dokumento ay galing talaga sa DPWH at hindi na kailangan pa na i-verifika? Legit talaga. Nakita naman sa CCTV. Kasama niya si Yusek Cabral, di ba? Na talaga namang yun talaga binigay ng nagmamay-ari ng files. Kaharap niya, kasama niya sa CCTV. Tapos hawak-hawak niya mga papeles, di ba? Yun ang funny thing about the DPWH saying na I illegally obtained the files, na kinocompare man nila na talagang galing sa kanila ang files na ito, and the fact na ayaw nilang lumabas. Kung peke lang naman, dapat sabihin nila, sige, labas mo, peke lang naman di ba? At Oo, at the same time, tama. sinasabi ng iba naman na bakit may mga pangalan ng mga taong patay. Hindi ko naman problema yun kasi hindi naman ako gumawa ng listahan. Kaya tama ka po, ito po ay patunay na authentic ang listahan ito. Opo. Now ngayon po, ang inyo pong kaibigan na si Representative Ridon ay meron namang pong parang babalaba or pahaging na posibleng ma-FX po kayo dahil po dito sa sinasabi daw na nanggipit kayo doon sa DPWH. Ano pong komento niya rito po, Congressman? Yan na naman ang ginawa nila kay di ba? Kay Kiko Barsaga. Dadaan nila sa ethics yan hanggang sa masuspindi. Pag nasuspindi yan, yun nga, sasabihin niya nga di ba? Na, yung pagkakataon na maisawalat, palaban din talaga si Congressman Leviste. Sir, mag-share ako sa iyo ng sikreto. Oo, Gusto di kong ba? i-ethics Yeah. nila ako para
may oportunidad ako na ilabas lahat ng mga alam ko tungkol sa mga gawain sa Kongreso. Kasi alam niyo sir, nung Lunes, gusto ko sana mag-privilege speech, pinataya ng mikropono, tapos nag-adjourn ng session in less than 1 minute. Kaya mabuti po, i-ethics nila ako para pwede akong magpahayag ng pahayag na lang sa Kongreso. Yung sinasabi ko po kay Congressman Redon, ang kanyang party list, Bicol Saro, ay may 150M insertion sa 2025. Dalawang road project, 75 million pesos each. Meron din po. Di ba? Yan yung panakot ni Ridon na ethics hanggang sa masuspensyon. Ginagaya nila kay Kiko Barsaga. Ngayon, palaban din si Labiste, di ba? Kumbaga, hindi nila mabubuwag yung takot. Hindi nila natakot si Labiste na may ethics. Kaya dito, supalpal si Ridon sa sinasabi ni Labiste. Insertion sa 2026 kasi kaming lahat ay hiningan ng submission ng at least 150, yung mga party list nga po 160M per party list. At mukhang pag pinapahayag ko ang mga ito, maraming mga nagagalit na nabubulgar ang kanilang pinagkikitaan. Kaya hindi ko naman po sinasabi na may masamang ginawa si Congressman Redon sa kanyang mga insertions di umano ng kanyang party list. Pero mabuti po kung isagot na lang niya kung meron man siya o hindi insertions sa 2026 budget mismo o ng kanyang party list na sinabi ko po sa unang pahayag ko, kanyang party list ang may insertion sa 2025 budget. Ngayon tungkol sa kanyang sinabi na i-ethics niya ako dahil sa illegally obtaining the file, parang nakakatawa talaga para sa karamihan ng mga Pilipino na kahit na sinasabi ng iba na ang priority natin ay sugpuin ang corruption, ang preoccupation naman ng iba in the last few days ay ang dami pong mga opisyal na nagpahayag na ang files ko ay hindi dapat maging ebidensya sa korte, so on and so forth. Parang pinapakita nila na ayaw nila talagang sugpuin ang corruption. Gusto lang nilang i-control ang investigation. Kaya ko po naisip noon pa na importante na makuha ang files bago umalis ng DPWH si Yumaong Undersecretary Cabral dahil ang potential for cover-up and for others to alter the files is great. Ngayon, hindi naman paginiwala ng kopya ng files ko kung hindi tugma ng lahat ng ibang mga files. Pero kung maraming mga may kopya ng file, tapos yung file na ilalabas ay iba, pwede nating ngayon i-check and balance kung in-alter yung laman ng file. Ayun, di ba? Ngayon, alam natin, may goal talaga si Congressman Labiste. Ang goal niya ay labanan ang corruption. Talagang advance ang isip niya rito eh. Inunahan niya na eh na hindi niya rin na maisip na ganun nga kumbagay papanaw si Yusek. Hindi niya naman naisip yun. Pero ang iniisip niya lang talaga kapag once na mag-resign diyan at mawala yan, kailangan mahawakan niya ng mga files. Ganun no, talagang advance siya. Yan yung goal niya. Anti-corruption ang goal niya, di ba? Kaya ang sagot ko sa inyong tanong ay huwag tayo magpa-divert ng attention sa tunay na question ng laman ng file. Opo, napag-uusapan po yung inyo pong pag Mr. Speaker kahapon, narinig ko rin kaso parang nasagap lang sa ibang mic yata yun ng isang ginit po ninyo magsasalita sana kayo doon pero hindi kayo pinagbigyan. Sa Senado po, mahaba din yung kanilang deliberasyon. Napigyan pa nga yung na chance yung ibang mga senador na makapagsalita. Yung nanay mo nga nabigyan ng chance na makapagsalita. Kasi ganito yun, no? Ganyan talaga sa Kongreso. Bastusan talaga diyan. Talagang patayan ng mic diyan. Yung parang si Trillanes, kung paano niya binastos si Cayetano, 'di ba? Pinatayan niya ng mic, ganun kabastos ang mga taga-Kongreso at si Trillanes. Siya sa pagkanyang pag-approve at yung iba pa mga senador. Pero bakit doon nang sa Kamara po, napakabilis. Akala ko nga mga rapper yung napakabilis at dire-diretso at narinig ko po yung pong boses. Kaso hindi po kayo pinagbigyan. Meron po bang paliwanag? Alam ba nila na magpi-privilege speech kayo? Kasi nabanggit nyo po yun sa post nyo rin po kahapon ng madaling araw. Alam nila yan. Kasi sir, baka may dalawang dahilan. Isa ay wala ding quorum sa House. At kung walang quorum, pwedeng ma-adjourn yung session. Kaya para hindi ma-adjourn yung session pero hindi din pilitin ang iba na pumasok, minadali na lang nila ang session. At pangalawa, sinabi ko nga na may dalawa akong gustong talakayin. Ang isa, yung 8 billion peso
insertion ng isang proponent na pwede ko din na ibahagi ngayon. At yung isa naman po, ang 18.58 billion MOOE fund na parang sekretong pondo ng mga congressman. Ang, if I may, unang topic na ito ay ipinahayag na rin ng iba sa media na may 8 billion na nakapangalan kay ES, tapos dinagdagan ko, kasama din doon si SAP, tapos sa isang report nakalagay din na itong dalawa ay nasa ilalim ng OP. Gusto ko pong linawin na ang nakasulat sa file, at nakita ko rin ito sa kopya ng file ng iba, ay OP parenthesis ES slash SAP, close parenthesis. Pero the way that that's written po, ang proponent ay si OP. Kung sino man po si OP, hindi ko po alam. Pero ang hinihiling ko po ay maging subject ito ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at ng House Public Accounts Committee. Yan, balita ko nga may kopya si Lacson yan eh. Diba? Kaya, hoy Lacson, ang problema, bakit tahimik ka Lacson? Diba? Dahil napaka-importante naman po na malaman natin sino yung nagpapapondo ng bilyong-bilyong pisong mga proyekto sa O, DPWH. bilyon ang Isang usapan. example ng Grabe. 8 billion na ito ay 300 million pesos sa aking distrito na may mga Yun. solar streetlights na 230,000 pesos kada piraso. At ang question ko, kung nagkaroon ng korupsyon na sigurado naman sa 230,000 pesos streetlights na ito, sino si OP na nakinabang sa mga overpriced streetlights na ito? O, yan. Diba? Maliwanag na maliwanag. Diyan pa lang sa interview na yan, nilalantad niya na. Diyan sa interview na yan, sinisiwalat niya na talaga. Di ba? Ang problema, hindi niya pa napapangalanan. Nung in-interview siya ni Ted Filon, hinihingi nga ni Ted Filon kung sino-sino yung mga pangalan na. Hindi pa maisawalat ni Leviste yung mga pangalan. Pero nasa kanya po yung mga pangalan ng mga congressman na yun. At nasa kanya rin yung pangalan na umaharang na kongresista sa kanya. Di ba? Opo. Sir, balikan ko lang yung insidente po doon sa pag-ratify or during sa ratifikasyon sa Kamara. Marami po bang bakanting mga upuan doon? Kasi ang nakikita lang kasi sa camera po, nasa gavel, tapos yung halos tight shot lang yung Peter, opo. mas marami ng usual and bibigay ako ng dahilan kung bakit. Pero baka close to 50 pero walang 50% ng Congress ay nandun. Kaya kung may isang nagsabi lang na mag-roll call tayo, kung may quorum tayo, mag-adjourn sana yung session if I'm not mistaken. Pero pwede din pilitin ang mga ibang miyembro na umattend dahil may ibahagi na rin po ako na Christmas bonus para sa mga kongresista sa halaga ng 2 million pesos. Oh, Na- yan. Actually, yung iba nakuha nila December 22. So, grabe, no? Pumasok ka sa kongreso, milyonaryo agad. Grabe. Easy millionaire ang dating, Walang pahirap-hirap, Walang ka-sitting pretty lang, Grabe, Milyonaryo na agad. Pero baka yung iba na hindi pa nakakuha ng December 22, kinuha nila noong December 29. Pero hindi ko po kinuha yung akin at sabi nga ng iba na wag ko dapat ito banggitin sa media. Pero Oh, yun. Dapat lang na hindi mo kinuha, Leviste. Alam mo kung bakit? Yan yung magiging sumbat sa'yo ng mga kongreso. Sasabihin sa'yo niyan, malamang. Sasabihin sa'yo, eto lang para sa akin Sasabihan ka niyan, bulgar ka ng bulgar dyan. Bakit? Ikaw ba wala ka natanggap? Diba? Sasabihin niyan, may natanggap ka rin naman O bakit ka nagbubulgar dyan? Kala mo malinis ka. May natanggap ka rin naman. Yun po, eksena ron. Maliwanag, di ba? Buti na lang, hindi mo tinanggap, Leviste. Dahil masusumbatan ka ng mga kapwa mo kongresista na mga may pera na. Kasi, kumbaga, nakasawsaw na sila sa corruption, Kumbaga, may bahid na sila ng corruption, Ngayon, ang hinahanap na lang sa'yo, yung kredibilidad mo. Na, kunyari, tatanggap ka ng pera. Pero, buti na lang, hindi mo tinanggap. Para, yung kredibilidad mo, na malinis ka. Diba? Dudungisan ka lang ng mga yan pag natanggap yan. Grabe. kaya ko po ito nire-raise dahil itinaas ng Kongreso ang sarili naming budget by 10.5 billion pesos, of which 7.8 billion pesos is sa MOOE na hindi dumaan sa debate. Biglang lumabas lang sa substitute Pambira. bill. At yung MOOE na ito ay liquidation by certification, as your viewers know. At Ang in lalaki. effect, napupunta sa mga bonus katulad nito.
Sasabihin naman ng iba, ginagamit para sa mga lehitimong bagay. Pero kung ganoon, bakit natin una, hindi nililiquidate? At pangalawa, hindi inilalahad sa publiko na may budget increase tayo ng 10.5B. So the fact na hindi siya transparent ang aking, I think, disagreeable point bakit mali ang budget increase na ito. Kaya ang point dito, mga kababayan, kaya tayo nauungusan ng ibang bansa. Alam niyo na yun, di ba? Kaya tayo nauungusan at kaya tayo hindi umaangat. Dahil sa mga limpak-limpak na MOE niyan na allocable ng mga congressman at mga senador. Dapat siya sa mga sa Kongreso, Senado, dapat mag-shutdown na kayo. Grabe, ang lalaki ng pera na kukulimbat nyo. Mas malaki pa sa mga kinikita ng mga construction na totoong mga kontraktor, mga gumagawa ng infrastruktura, di ba? Na dapat sana ay nakikinabang ang taong bayan. May mga sarili na tayong mga na magagandang sasakyan. 'Di ba? Dapat nga tayo gumagawa na tayo ng sariling sasakyan natin na ini-export sa ibang bansa At gumagawa na rin tayo ng eroplano na na-export sa ibang bansa. Imagine, wala tayong paggawa ng eroplano dito. Wala tayong sariling brand na sasakyan, na paggawa ng sasakyan. Wala tayo. At wala tayong sariling paggawa ng panggera. Di ba? Opo, at pinasinungalingan ito ni Congresswoman Swansing na merong 2 million na pesos pero Ito po, isa. kumbaga lahat kayo inimpormahan na merong ganito po na bonus po. Hindi ka naging exempted po, hindi mo lang kinuha po, Congressman. Well, unang-una po, matalino Tama talaga lang. ang ibang mga kongresista sumagot. Kasi baka kung ang tanong, totoo ba may 2 million peso Christmas bonus para sa lahat? Ang sagot, definitely not. Dahil baka yung iba Sinungaling. mahigit sa 2 million. Pero yung iba naman hindi binibigyan. Kaya hindi lang 2 million Oo. Hindi lang buhaya, mga sinungaling pa, di ba? Etong si Swansing, chairman ka ng Kongreso, appropriation, chairman ka. Kung si Saldi ko nga kumita di ba? Ikaw pa kaya? Hindi ka kikita? Wala kang, walang bibigay sa'yo? Hindi ka kukubra? Di ba? Imposible. Sinungaling talaga si Swansing. para sa lahat. At pangalawa, baka naman sa kanila hindi yung tawag Christmas bonus. Ang tawag doon, operating fund. Di ba? Sabi naman po ni Deputy Speaker Ronnie Puno, meron talagang, OF. I'm not sure kung kinonfirm niya 2 million, pero basta sabi niya meron talaga na binibigay para sa Pasko. Pero sabi niya, para naman to may pamigay ang mga kongresista sa mga barangay captains, sa mga Christmas Galing ng parties, mga pati bonus ang mga nyo. ibang mga events pag Christmas. Ang Kaya, lalaki. lehitimo naman talaga ang mga sinabi ni Deputy Speaker Ronnie Puno. Ang tanong ko lang, kung totoo ito, bakit nung humihingi ako ng breakdown sa Committee on Accounts kung paano ginagastos yung 18.58 billion pesos para sa 2026 na MOOE fund, hindi lang nila ako hindi sinagot, may nakiusap pa nga sa akin na wag nang magtanong muli. At kung maaari po pong ibahagi, sir, parang DPWH kaysa sa itong MOE na to. Ganyang ka-sekreto tong MOE na parang mas sensitive na topic pa ito kaysa sa DPWH. At Isa lang ibig sabihin nun. Sa iba napunta yung pondo. Hindi nagamit. Di ba? Naipon lang sa bulsa. kaya po ako natutuwa ngayon na sa tulong ng mga media stations tulad ninyo, nalalaman na rin ng ating mga kababayan na may ganitong 18.58 billion peso MOOE fund. Laki. Opo, at matagal na rin pong nare-raise yan. 18 Kasi yan billion, po, hindi na kailangan ng resibo. Ano lang, certification lang. Yung Certificate ordinaryong Juan de la Cruz, pinapaliquidate ng tama. Tapos ang gobyerno na gumagamit po ng pera ng taong bayan, by certification lang na ganito ginamit. Wala Oo. namang malinaw. Pwede ka naman mag-certify po, dire-diretso. So, Kaya etong tumanda na to, no? Mga tumanda na sa Senado, mga tumanda na sa Kongreso. Imagine natin, ilang taon sila dyan. Malamang sa malamang. May mga pera na yung mga yan di ba? Kaya ito, si Tito Soto, tsaka si Lacson, tumanda sila dyan. Alam nila yan. Kung bakit tahimik sila. Kasi, meron sila natatanggap na allocable. Di ba? Si Lacson nga nang gano dyan nagpanukala niya. Certificate lang. Walang resibo. Di ba? Hindi, yayaman ng mga yan. Pumuti ang buhok ng mga yan, pero mayaman. Malamang sa malamang.
talagang dapat matigil na po yung ganyan Oo, na dapat kalakaran. Hindi matigil ko lang na yan. alam kung paano yun matitigil kasi marami pong maapektuhang mga kasamahan nyo po dyan sa Kamara po, Congressman. At may dalawa po akong dagdagan. Una, maaaring sabihin ng iba na sinabi na ng COA na pwede ang liquidation by certification. Pero yung hindi nila maaaring sabihin na hindi mali ay biglang lumabas lang sa substitute bill nang walang debate. Kung dinedefend nila na tama ito, dapat i-defend nila sa publiko bakit kailangan ng ganitong budget. At pangalawa, bahagi din ng 18.58 billion na to ay napupunta daw sa mga keyboard warriors. In fact, meron pong publicly disclosed na care program ang House para ang mga kongresista ay may 10 to 100 slots bawat isa at may training sa kongreso ng mga social media consultants nila ng ano ang pwede nilang i-post sa Facebook para ipagtanggol ang kongreso. Nako, ayan po, no, yung mga troll. Yan, nabulgar na rin sa wakas ni Leviste. Yan yung mga bayaran na mga kumakalaban at kumatanggol sa, yan, at sinabi niya nga tagapagtanggol yung mga troll sa kongreso. Eh di binabayaran. Ano ba pinambabayad dyan? Eh di yung buwis natin. Kumbaga nakakainis talaga. Pinangbabayad sa mga kalukuhan. Kasama ba sa gaya, mga troll na yan? Baka kasama. Eh minsan yung mga congressman yung mga baliwala na sa kanila yung 300,000. Di ba? Para sa mga kabit. Imagine 500,000 bibigay nila sa mga kabit nila. Di ba? Sila lang din. Pusong-uso sa kanila dyan, mga kabit. At ikinalulungkot ko po na ang lumalabas, yung mga umaatake sa mga kritiko ng gobyerno ay binabayaran pala ng pera ng bayan. At Yan. kaya ko po ito nire-raise at Binabayaran sa tingin ko talaga. baka sa Ang sakit darating na sa taon, bulsa. ito po ay mas gagawin nating malaking issue ay dahil nakita ko ang daming mga social media trolls at kung hindi po sila Mga tumitigil, trolls. edi Mga bayaran lantaran ng lang natin na trolls. yung lahat pala ay binabayaran ng buwis ng bayan. Yan talagang Congressman, good evening. bulgar Sir na Jay po ito. bulgar. Sir, wala po bang Grabe. masasabi ang leadership ng House of Representatives? Bago pong speaker natin, sir, sa issue na po na inyong ni-raise, lalo na yung sinasabing Christmas bonus ng mga kongresista. Baka yung inasahan nila ay hindi na lang mapipick up ng media yung balita nito kasi nung sinasabi ko parang nagtinginan yung iba, parang first time na may nagpahayag nito sa kongreso. Pero ako po yung nagpapasalamat talaga at mukhang nag-viral na rin yung balita, may 2 million kada congressman. May nagsabi nga sa akin na Oo. problema nila yun, dami ng mga humihingi ng solicitation sa kanila, ngayon nalaman nila may bonus sila Pero I think the natural reaction will be to ignore the issue at umasa na malimutan ng mga tao na may ganitong MOE fund. Opo, Kong, first term po ninyo as district representative, may mga nagsasabi na mukhang hindi mabubuwag yung mga dati ng nakasanayan sa HREP. Kong, bilang kayo ay first termer congressman, batang-bata, ito yung mga ganitong sistema ay baga nakagisna na, maaring nakagisna na sa institusyon. Ano masasabi mo dyan, Kong? Actually, sir, I would answer na hindi din sustainable ang ganitong taas na level ng government spending. Kaya sa tingin ko, kung hindi natin maging mas responsable sa ating spending and effectively to lower government spending sa mga susunod na mga budget, mauubos na rin ng panggastos ng gobyerno. Kaya mapilitan tayo, I think, in the next year na babaan ang mga pork barrel at ibang mga unnecessary funds sa budget. Kaya nga Kaya pala kapag ang isang tao pumasok at nanalo sa congressman, pagtatapos niya matapos ang term niya sa congressman, milyonaryo na pala. Malalaman mo, nakabili na ng Rolex, nakabili na ng mamahaling kotse, at nakabili na ng mansyon. Sa ibang bansa pa, at malalaman mo na rin, palabas-pasok ng bansa. Europe pa, nakapunta pa ng Europe balik labas-pasok ng bansa. Iba't ibang bansa ang pinupuntahan. Ganun pala. Kaya pala kayo ganyan. Ang laki pala na nakukulimbat nyo. At ang laki-laki pala nakukubra. Kayong mga congressman. Grabe kayo. Kaya pala, lang. Imagine, certificate lang.
mahinang klase, hindi na walang resibo, at hindi pa dadaan sa investigation. Grabe, no? Opo, sir, ito pong sa Cabral Files, possible kaya na may imbestigahan ito next year? Considering Sana, na dapat. may mga movement po kayo dyan with the Congressman Dapat maimbestigahan Diniz. niya. That's why I'm very thankful na maraming mga sektor ay ngayon nananawagan na isa publiko at investigahan ang laman ng mga files na ito. At kung ako lang naman po ang nagsasabi nito, walang mangyari. Pero iba't ibang mga nagsasabi na ngayon. At gusto ko nga sa bagong taon, ang mga iba naman ang mag-lead nito. At I think it's undeniable that the projects are there. Sa sarili ko ang distrito, nabanggit ko meron 300 billion peso na project. At ang question of sino yung nakinabang sa mga proyektong ito ay pwedeng Oo. malaman din sa pamamagitan ng mga investigasyon. Hindi pwedeng pagtakpan ng ito lalong-lalo na po dahil Oo, mataas ang tama. media attention dito. Kaya mabuti po na over the past week, marami pong mga nagka-interest na sa mga Cabral files na ito. Opo, lalo na Congressman, yung issue sa korupsyon na hindi talaga mawala-wala ngayon sa psyche ng sambayan ng Pilipino na kahit sa mga barbershop, Kong Lian, ito yung topic, no? Pagsingil Topic, sa accountability kwentuhan. sa pera ng bayan. Sir, ito pong paparating na 2026. Nakita ko po kasi yung post nyo na talagang maghihinay-hinay kayo, sir, sa Imagine yung nabanggit po ni yung 2026. Imagine nandoon pa yung 7 trillion. 7.3 trillion yata yung nasa GAB na pinirmahan nila, niratify ng Kongreso at Senado. 7.3 trillion po yung budget. Tumaas po eh. Hindi, imbis na bumaba dahil mababawasan yung budget ng DPWH at mababawasan yung corruption, magtataka kayo. Bakit tumaas? 'Di ba? Umutang yun. Galing sa utang na naman. 2026 ga. Grabe. pagsasalita sa issue na to pagdating ng bagong taon. Hanggang saan po ba ninyo kayang dalhin yung laban na ito, Kong? You are making a very unpopular decision. Binabanggaan niyo po yung mga makapangyarihan na walang nagbalak na mga has o galawin. Lalo na yung issue na ito for the longest time, sir. Hindi yo basta-basta mga binabangga niya. Matitigas ang mga balat ang binabangga niya. Matitigas ang bibig. Ang lalaki ng pangil ng mga binabangga niya. Ang lalaki ng mga bunganga. Sa makatuwid, buhaya ang binabangga ni Congressman Leviste. Sinabi ko po simula Enero 1, wala pa namang Enero 1 ngayon, di ba? Pero tungkol din sa issue na ito. Kasi I think mas malayo ang mararating nito kung yung mga mas matanda sa akin Sana, naman yung sana. mag-lead ng investigation. At Oo. ang sinabi ko naman din kanina ay marami din kasing ibang mga questionable funds ang ating gobyerno na mabuting ibunyag din, tapos pag malawak na ang kaalaman ng publiko tungkol dito, then pwedeng may iba ding mga pumasok. So I think we should just overall find ways to cut costs in government next year. Again, not even because it's the right thing to do alone, but because we have no choice but to do it kasi mauubusan na rin ng fiscal space ang ating gobyerno. Opo, wala po Mawawalan bang na tayo mga ng pera. veterans na Ang mahirap niyan, mawalan tayo ng pera sa Pilipinas eh. mga kongresista, sir, nagpapahayag in support of your cause dyan po sa 20th Congress? Mga Well, bumubulong-bulong sa iyo na kaya mo yan, sir, kaya mo yan, Kong, nasa likod mo lang kami. Walang mga ganon? Natutuwa po ako na may iilan, pero yung mahirap kasi, especially for DPWH, kung nasa listahan ka, syempre ayaw mong lumabas yung listahan, di ba? Oo, Kaya yun na eh. napakahirap talaga na magkaroon ng results sa mga investigations na ito kasi una, maraming nasa listahan, tapos protection ng bawat isa kasi kung may isang makulong, baka ikakanta niya ang kanyang mga kasamahan, di ba? Oo, tama. I'm not that optimistic na Kanya-kanya lang may laglagan. maraming mga makukulong next year, pero at least the public is more aware now and can make a more informed choice in 2028. Opo, Kong, bago lang ulit si Partner Admar, usaping pera pa rin, sir. Nakapansin-pansin na matindi ang backlog natin sa classroom. Meron akong napanood po na interview, short clip lang, wala po sa inyo kung bakit ganon. For the purpose po sa ating global viewers. Bakit nga po ba, sir, konting-konti ang mga proyekto Ayan po, no? Ayan po, no? Hanggang dito na lamang po, no? Kaya, ang sa akin, sana matuloy ang investigation na yan para mahubaran ng maskara kung sino man yung mga tumatanggap ng kumukubra ng mga bilyon-bilyon at milyon-milyon. Imagine, bilyon ang usapan. Sa bilyon na yan,
kahit hindi na magtrabaho ang isang congressman, kahit na magpahinga na siya sa politiko. Yan siguro ang target ng mga congressman. Bilyon, makakabura ng bilyon. Para pagdating ng wala na sila sa kongreso, papetiks na lang sa buhay nila. Diba? Bilyon? Maubos ba ng isang tao yan? Maubos ba ng retiradong congressman niya? Diba? Kaya ang mas maganda dyan, kay Congressman Leviste, mapangalanan niya kung sino-sino yung mga yon. Pero sabi niya, hintay na sa investigasyon, na sana maimbestigahan sa Blue Ribbon Committee, na sana hindi sila action ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Kung sila action pa rin, at si Tuta Soto pa rin, ang SP, wala tayong makukuhang wala tayong makukuhang transparent yan. Hindi na wala tayong pag-asa makuha ang pangalan ng mga kumukubra ng mga congressman na mapapangalanan, di ba? Hindi tayo makakaasa diyan. Kaya ito po hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.